Nakaranas na ba kayo na kung saan yung pinapanood nyo sa Netflix o sa kung anumang streaming sites na gusto nyong panoorin ng movie, matagal mag-load? Ngayon, i-discuss ko sa inyo ang concept na tinatawag na edge locations sa pamamagitan nitong experience na probably naranasan nyo na. Okay, so 'pag nag-i-stream kasi tayo ng video o nanonood tayo ng Netflix, ang nangyayari kasi is galing dito sa Pilipinas, nagra-route yung internet natin papunta dun sa kung saan naka-host yung pinapanood natin na movie. So, for example, nandito tayo sa Pilipinas, tapos no'n dadaan ka sa internet, tapos no'n pupunta ka ngayon dito sa US. Assuming na nasa US yung movie. So, etong distansya na 'to na napakalayo, ito yung nagko-cause ng tinatawag natin na latency, okey? Yan yung measurement kung gaano katagal bumabalik at naglo-load yung movie na pinapanood mo, okey? So, pagka mataas ang latency, ibig sabihin niyan matagal na mag-load, kaya matagal mag-load yung movie na pinapanood niyo. So, ngayon, ano naman yung solusyon diyan? So kung naiisip nyo na dapat itong movie, ilagay malapit sa Pilipinas, then tama yung logic nyo doon. So dito pumapasok yung tinatawag natin na point of presence. Sa AWS naman, ang tawag nila diyan is edge location. Ang edge location is isang data center na ang point niya is mag-store ng mga ganitong content like movies, music, na kung saan pinapalapit niya yung pag-serve nitong content na 'to doon sa mga taong nakatira at gumagamit nung movie na yun at nanonood ng movie na yun malapit doon sa bansa. Okay, so for example, ikaw nasa Pilipinas, ta's nanood ka ng movie sa Netflix. Si Netflix, meron siya ditong edge location na kung saan nilalagay niya yung movies na pinapanood ng mga tao dito sa Pilipinas para mas mabilis sa'yo mag-load. So, ang magiging epekto nun sa'yo is mas mabilis na naglo-load yung movie mo at mas nag-e-enjoy ka. At hindi mo nararanasan yung problema na 'to na yung matagal mag-load yung movie, okey? So, pagka sinabi nating edge location, ibig sabihin niyan is, um, dito natin ini-store yung content, okey? So, inulit ko lang ulit para matandaan niyo at yung service naman na ginagamit natin dito is ang tawag natin diyan is CloudFront. Di-discuss din natin 'to sa, future lectures natin, but just so you know, meron tayong ang tawag ni AWS dito sa, service niya when it comes to edge location is CloudFront. So si CloudFront, marami siyang iba't ibang point of presence o edge locations across the globe. Okay, so meron 'yan sa Pilipinas, meron 'yan dito sa China, sa Singapore, sa marami siya, kalat-kalat, okay? Baka mas marami pa sa regions. Pero ang point niyan is kung saan may mga taong nanonood, meron for sure na edge location. Okay, so ginagamit mo 'to typically pagka gusto mo mag-host ng content. Typically mga content na parang mga learning materials. For example, mag-host ka ng video. Ito yung typical na service na ginagamit para mas mapabilis mo yung pag-serve ng content. Alright? So yun na muna at maraming salamat sa panonood at I hope may natutunan kayong bago ulit and see you.